Napagiroy pinakakuan ay bag-o kining isyu, hot kaayo. Kamo nakakita mo na social media, hasta mainstream media ni publish na niini pasabot din agin ni fake news. Kaysa una tawgon man nilag fake news, karon di na gini fake news. Ang hukom karon findings dito sa Amerika, especially in LA, na ang namatyan ni Paulo Tantoco, the late Paulo Tantoco, overdose sa drugs. Published na na. Dili na na fake news. Dito sa Amerika, sa atong mainstream media o sa social media, perti na narong katapa na karon. Ang kuyog niya dito sa hotel, maapil man sa investigasyon. Kung diin ang kaso na hitabo o diin na hitabo ang maong kamatayon o ang paggamit sa illegal na substance, kadtong tanan niyang kuyog niya, entourage man to sila, naapil ganing pipila nato ka mga suod nga mga personalities din his atong. Din his ato. Apil man dito na i-picture, na i-record. Saan mo na ron? Kung ikaw tarong ka nga pagkatao, nga naapil ka itong maong entourage, musulti jud kas tinuod. Mubarog jud ka, na tinuod na. Naka-observe ko ana, di ni mo tabunan. Di ni mo tabunan. Nya kadto silang kuyugang, mura to sila managsuon. Suod kay sila, nangaon sila, nagparty-party sila, usara sila ka hotel. Suod gyud to sila. Unya kung ikaw karon na apil na kas investigasyon, tungod aning maong sitwasyon, musulti jud kas tinuod. Magkabangi gyud mo sa imong kuyog. Muna imong sisos, ang imo unyang labingilad nga kaaway kanang imong kuyog. Kuyog sa pamilya, kuyog sa politika, kuyog sa opisina, kuyog sa akong ministry isip pare. Mabangi gyud ko, magkabangi ko sa akong isip ka pare. Kung pananglitan, musulti gyud ko tinuod na sitwasyon nga nahitabo dinhi sa simbahan. Di ba? Nya, willing ka na makigbangi sa imong suod sa kinabuhi, aron lang yun barugan nimo si Kristo, ang kamatuoran o ang matuod o ang kaayuhan. Gilinga imong tupad, ingna, og nakuyog pa ka ato, musulti ka, ingna pa no. Lingi aba imong tupad, ingna, og usa pa kas kuyog ato, musulti ka. Oy, kasagaran, takom ang ba. Waoy, wadyo ko ana, nakatug ko. Karon ilan ang gidiscuss. Timan-an nato ang drugas number 1 gid na nakaaway dinhi sa atong nasod. Nga daghan kay gipatay ana og daghang nga daot nga pamilya tungod ana, daghang nga wagta nga kaugmaon tungod anang drugas labi na dinhi sa ato. Mo nang paglingkod ni former President Duterte, gideclare gid niya war on drugs. Gani karon kanang iyang pagkapriso tungod na sa iyang war on drugs. Kining ato rong present administration sa una niyang suna, wa gyud gideclare niya nga war on drugs. Mao nang highlight tong iyang unang suna hangtod karon, gipangita pa na what is your opinion about drugs, illegal drugs. Wa pa gyapon siya comment. So nagkabangi na ron sila. Unit team ba yan as una? Di ba? Unit team na Sara, Bongbong Marcos, unit team, perti na tong lipaya ato, landslide good sila. Pero tungod kay naa man usa nila nga evil, usa nila good, nagkabangi gyud. Ang ato na larong hukman, kinsa kay evil nila, kinsay good. Ilingi ay mong tupad. Ingna, kung ikay pahukmon, kinsa may evil sa unit team, si Sara o si Bongbong? Ingna. Di lang kumusulti ninyo sad kay naman sa kuy akong judgment. Pero atong tan-aon, kinsa Manila ang nakigbatok sa illegal drugs? Kinsa Manila ang dunay effort to destroy drugs? Ang ikaduha natong evil sa atong nasod nga us-us yung maayong atong paglambo, graft and corruption. Graft and corruption. In addition to drugs, nagkunik raman ni sila. Aron makapalit og drugs, mag-corruption. Aron maprotektahan ang corruption, mag-drugs. Na-impeach ang atong vice presidente tungod ng corruption kuno. Pero ang kanunang isulti sa atong vice presidente, anti-drug siya, anti-corruption siya, anti-insurgency. Kaya kana sa atong insurgency, connected man na sa graft and corruption. Wa man na sila ika-finance sa ilang operasyon kaning atong mga underground movements kung dili suportahan gikan sa atong mga opisyal sa gobyerno nga mga kurakot kaayo. Gihimom na silang mga murag, mga fighting dogs, ang sito kana, attack dogs. Pag terrorize ba, hadlokon ang katong mutingog, inigtingog,
paskinan dayon ka, hadlok na lang kam tingog. Pakunik na, niya gideclare man na sa atong Vice Presidente, karon impeach na siya. Ang iyang unit team sa una, ang nagsiging pakpak sa war on drugs sa una, karon mubarog na, musayaw-sayaw pa, kay na-impeach na. Kita nalay mo hukom, ana, nagkabangi na sila maayo karon. Mao na ingos Hesus, muabot ganining panahon na, dawata gid ninyo ang pinadalas Ginoo. Kay kung mudawat mo sa akong gipadala, nidawat sad mo sa nagpadala kanako nga mao ang Dios. Pero mo kontra mo sa akong gipadala, kanang nagsangyaw sa kamatuuran, nagsangyaw sa kaayuhan o sa kabalaan sa kinabuhi, ang atong gidawat mao ang yawa. Mao na ni ron, ni resulta na siging pangsalikway anang na ang mga tao nga nag-advocate, pilago na kabuok nga priso, nga contempt dito sa Congress, ana nga nagsulti ba, anti-drugs, anti-corruption, nga contempt sila. Gubot kayo, luoy kay tan-aon. Hangtod karon gani napay-uban wa pa kagawas sa prisuhan. Si Kristo, ang mga apostoles nangamatay sad tungod sa pagsaksis kamatuoran. Mao nang ningos Kristo, bulahan gid mo kon magpabilin mo diri nako, bahala nagmakontra ninyo ang inyong kapamilya o kapuso dinhis kalibutan. Ang ato mga politicians nga kaniadto suod, karon kontra na. Ang kontra kaniadto suod na. Ang pangutana lang, nagkasuod ba sila sa ngalan sa Ginoo